Kung hindi tayo lalaban sa China, masasakop nito ang West Philippine Sea. Pagbabantayan ni Senator Francis Tolentino sa Armed Forces of the Philippines. Hindi po pwede na takot tayong labanan ng China at dapat gumawa na ng paraan si Pangulong Marcos laban dito dahil hindi na maganda kung puro protesta lang ang gagawin ng Pilipinas. Wala nang kakwenta-kwenta yan. Kung ganyan po lagi yung ating walang galang na magiging pananaw, talagang unti-unti pong masasakop na tayo sa atin. Kasi ang hindi po natin na i-highlight lagi dito, 40% po ng ating isda ay galing sa area na yon. Nako. Napakain natin sa ating mga kababayan. So, kung mawawala po yung 40% yon, malaking kagutuman din naman. Mag-i-import na ho tayo. Talaga nasa dihadon na po tayo. So, ipakita naman natin na kasi itong aksyong ito ay magmumula sa atin. Tama. Hindi po ito tugon ng China na ang alam ko baka may chansang ayokong simulan, baka may chansang paganap po ito na magkaroon talaga ng consultation. Kasi kung protest lang tayo ng protest, sir, ganito uli. Hanggang next year, protest lang tayo ng protest. Tama po kayo. Hindi naman pabor si Professor Renato de Castro na wag magpadala ang Pilipinas ng barkong pandigma. Ba't ang China may mga Chinese Navy warship? Ba't ang Pilipinas wala? Panahon na anya para ipakita sa China na handa tayong mapagyera sa kanila at hindi tayo takot lumaban. Dahil pag pinakita nating takot tayo, talagang mananakawan tayo ng buong isla o dagat. We are provoking them kung gagamit tayo ng Philippine Navy at baka lumaki ang issue humantong sa hindi maganda. What is your take on this, Professor De Castro? Ang una ho, again, I go back to my earlier. The source of the tension, the source of China's maritime expansion. Unless it is addressed, you will have tension, you have a possibility of conflict. Kasi nga tagalang pinipilit ho ng China yung pananakop niya ho sa 90% ng South China Sea. Unang-una ho yan, violation ho yan ng UNCLOS. Kasi ho, define ng UNCLOS kung ano lang ang pwede niyong gamitin na territorial waters ho eh. Correct. So, natin sa Arbitral Tribunal. Twinub ng Arbitral Tribunal ho. Na talagang ang basihan yung 9 at 10 dash line nila. Ayun, alright. No, starting point, we have to understand the main issue. Okay. The root cause of the tension in the South China Sea is China's maritime expansion. Alright. Ang ginagawa lang po natin, pumapalag po tayo eh. Kung hindi tayo papalag, baka makita ho natin maging 15 at kasama na ho ang Pilipinas sa pananakop po ng China. Ting palakihin itong gulo, wala tayong kakayahan magyera, etc. Pero how do we resupply our troops now in Ayungin Shoal? Kung ganito naman, pero wala na tayong options. Do you see any other options for us para hindi mag-escalate ito into a war between two nations, Professor De Castro? Unang-una ho, alisin na ho natin notion na hindi natin mapuprovoke ang China. Okay. The mere presence of their ship is almost seen by China as a provocation. Okay. Huwag ho tayo intimidate to doon. China is the one that is provoking us because of its expansion in the South China Sea. Unang-una ho, hindi ho sila dapat nandun eh. Tama. Kasi napaka-expansive yung claim nila. Dapat natin tindihin, it's China that's causing the tension. China is the one that's provoking. Because expansive claim, yung tignan ho natin nung 10 dash. Napakalaki ho, kalawak ng pananakop po nila. I agree. Po ng arbitral ruling. So wag na ho natin na we provoke China. China has always been provoked because we are standing on our ground. So kung ganyan, gamitin na ho natin yung termino na ginamit ho ni Secretary Gibo Teodoro. Ang ginamit ng China ay pananakop, lantaran pananakop. Yun. Kaya ang term na gamit ko doon, maritime expansion. So, ayun ho ang harapin natin. Talagang people provoke China. Of course, China in a way is the source of tension. And of course, hindi naman automatically mag-lead into a war. Kasi nakikita natin nangyayari yan una sa Taiwan. Yung provoke nila, nagpapadala sila ng mga barko doon sa tinatawag na Meridian Line.
At ginagawa rin ho nila sa Japan, sa Senkaku, Dayahu.